Good evening. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, everyone need to overcome in the words. Everyone need to overcome in the earth is our topic for tonight. Yun po. This is our topic for tonight. Everyone need to overcome about the earth in the words. For God gave the reward and everlasting light for the person the overcome in the words about said God in the Holy Scripture. Ayun po yung ating paksa. Kailangan po mapagtagumpayan natin ang sanlibutan para bigyan po tayo ng Diyos ng reward o ng buhay na walang hanggan. Ayun po, kasi hindi po lahat ng tao nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po. Kailangan ma-overcome po natin yung sanlibutan para po tayo ay maligtas. Yun po yung ating paksa. Kasi may mga tao kasi na pinababayaan yung utos ng Diyos, hindi sila sumusunod. Ganun po. Kaya yung makaka-overcome sa sanlibutan, yung sumusunod po sa utos ng Diyos, saka yung sumasampalataya sa Panginoong Yesus. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Kasi hindi po lahat ng tao papasok sa buhay na walang hanggan. Kundi makaka-overcome lang sa sanlibutan ang papasok sa buhay na walang hanggan. Yung mga sumunod sa utos ng Diyos, sila po yung nakaka-overcome sa sanlibutan. Yun po. Gaya ng sinasabi rito sa banal na kasulatan. Kaya nagtsatsaga ka, yung sumusunod sa utos, sila yung nakaka-overcome sa sanlibutan. Ito po kasi gaganti ng Diyos ang bawat tao ayon sa kanyang gawa. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa Roma 2:3. Roma 2:6. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. O ayon sa kanyang mga gawa, bibigyan ng tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang makaka-overcome sa sanlibutan, sa earth, yung sumusunod po sa utos ng Diyos. Yun po. Pero, huwag mo lang sasadyain yung kasalanan kasi wala naman taong di nagkakasala. Tutubusin ng Panginoong Hesus yun yung kasalanan natin pagka hindi natin sinadya. Basta sumunod lang po tayo sa Diyos para ma-overcome natin yung sanlibutan. Kasi hindi po lahat ng tao papasok sa pagkabuhay na muli sa everlasting life. Kundi yung sumusunod lang po sa utos ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa Roma 2:7. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabuting gawa, sa paghahanap ng kalwalatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Ayun, kaya nagtsatsaga tayo sa mga buting gawa sa utos ng Diyos. Yun, may buhay na walang hanggan pag sumusunod sa utos ng Diyos, nagtsatsaga, nagtitiis. O ito namang hindi sumusunod, o ito sabi naman sa hindi sumusunod, datapot ang sa mga palaaway at mga hindi nagsistalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan. O, yun, o. Kapigatian at kapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo, una-una, at gayon din ng mga Griego. Datapot
Ayun, gumagawa ng masama, puro, di ba, kapuotan, kagalitan, sabi rito, sa bawat taong hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Ayun po, kasi hindi po lahat ng tao papasok sa buhay na walang hanggan. Isa, papasok sa walang hanggang kaparusahan, isa sa buhay na walang hanggan. Kaya yung makaka-overcome sa sanlibutan, yung sumusunod po sa utos ng Diyos. Patuloy ko po, datapwat kalwalatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Kalwalatian at karangalan, bibigyan ka ng Panginoon Diyos ng reward pag nakatagumpay ka sa utos. Sa mga Hudyo unang-una at gayon din sa mga Grego. Ayun, yung mga sumusunod sa utos, yun po yung magkaka-reward sa Diyos. Kasi hindi po lahat ng tao papasok sa buhay. Yung isa papasok sa kapahamakan, sa impyerno. Yung isa, yung makaka-overcome sa sanlibutan, yung sumusunod po sa utos. Ganun. Kailangan sumusunod po sa utos yung tao sa Diyos. Marami kasing bulaang propeta dyan, mali-mali yung turo, kaya yung mga tao napapasama, di ba? Mapasama yung iba Kasi nga, yung mga tagapagturo nila, bulaan, Sabi kasi ng iba dyan, sumampalataya ka lang sa Panginoong Hesus, ligtas ka na. Sabi niya, wala na raw gawa. Ayun, mga bulaan po yun. Tapos yung iba naman dyan, pumasok ka sa kanilang kawan, ligtas ka na. Tapos, huling sugo nila, yung leader nila, yung mga bulaan niya, yung mga tao na papasama Kasi mga kinakain nila, mga kasinungalingan mga mali impormasyon kaya tao napapasama. Lalong nagiging devil Ito po, makinig lang po kayo dito sa live ko kasi ako tunay na sugo ng Diyos. Yun po yung nakaka-overcome sa sanlibutan, yung sumusunod sa utos. Kasi pagka hindi ka sumunod, mapapasaapoy ka sa impyerno. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Yung sumusunod sa utos, yun po yung pagpapalain, magaganda ang takbo ng buhay, magkakaroon ng everlasting life. Ito po sabi ng Jeremias, dito po sa Jeremias 17:13. O Panginoon na pag-asa ng Israel, lahat na nagpapabaya sa iyo ay mapapahiya. Mapapahiya yung nagpapabaya sa Diyos sa mga utos niya. Silang nagsisiwalay sa akin ay masusulat sa lupa sapagkat kanilang pinabayaan ang Panginoon na bukal ng buhay ng tubig. Masusulat ka sa lupa, mapapahiya ka. Sabi rito yung ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Kasi yun yung daan yung utos. Yun po yung daan yung utos. Yun po yung daan yung utos. Yun po yung papuntang langit. Kaya susunod po tayo sa utos. Kasi mapapahiya ka pag pinabayaan mo yung utos ng Diyos Pagka pinabayaan mo yung utos ng Diyos, yung diablo po kasi yung pinupuri mo. Sabi nga, sila nagpababaya sa utusan, ay nagsisipuri sa masama. Sa masama ka pumupuri. Pagka yung sa diablo ka pumupuri, pag pinabayaan mo yung utos ng Diyos. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ganun po, kailangan susunod po tayo sa utos. Yung kamay ng Diyos sa ikabubuti sa mga nagsisihanap sa Kanya. Pero pagka yung pinabayaan mo yung Kanyang mga utos, mga aral, hindi ka makaka-overcome sa sanlibutan. Ang nakaka-overcome sa sanlibutan, yung sumusunod sa utos. Ito sabi po ng banal na kasulatan, pagka yung pinabayaan mo yung utos ng Diyos, di ka sumunod. Ito po sabi ng Diyos dito sa Isaiah 1:28. Ngunit ang pagkalipol ng mga mananlangsang at ng mga makasalanan ay magkakapisan at silang nagtatakwil sa Panginoon ay mga lilipol. Mga lilipol yung hindi sumusunod sa utos ng Diyos Yung nagtatakwil. Kasi yung pag tinakwil mo yung utos ng Diyos, pagtatakwil sa Diyos yun. Pag
Pagtatakwil sa kanya yon yung pagkasinuhay yung utos niya. Ngayon, mga lilipol, sabi rito, o basahin ko sa inyo muli rito. Sa Isaias 1:28, ngunit ang pagkalipol ng mga mananlangsang at ng makasalanan ay magkakapisan at silang nagtatakwil sa Panginoon ay mga lilipol. O, malilipol yung mga nagtatakwil sa utos ng Diyos eh. Mga kaaway kasi ng Diyos yun, yung mga sumusuway sa utos niya. Mga kaaway po niyo yun. Kaya hindi po lahat papasok sa pagkabuhay na muli. Ang makaka-overcome sa sanlibutan, yung sumusunod sa kanyang utos. Yun po, sumusunod sa kanyang utos. Ang kamay ng Diyos, yung sa ikabubuti mga nagsisihanap sa Kanya, sabi sa banal na kasulatan. Kailangan hindi natin papabayaan yung utos ng Diyos. Naglilingkod tayo sa Kanya, sunod tayo sa utos. Ito po sabi ng banal na kasulatan din sa Esdra. Sabi po rito sa Esdra 8:22. Ang kamay ng ating Diyos ay sumasa kanilang lahat na humahanap sa Kanya sa ikabubuti. Ngunit ang kanyang kapangyarihan at ang pag-iinit laban sa kanilang lahat na nagpapabaya sa kanya o nagpapabaya sa Diyos. Pag-iinit ng Diyos ang kamay niya nasa iyo sa pag-iinit. Ganun. Pagka yung pinabayaan mo yung kanyang utos. Kaya pagka yung nagkasakit na yung tao, tapos dumating na yung kahirapan mo sa buhay, matanda ka na, o hindi ka na didinggin ng Diyos doon pagka yung pinabayaan mo yung utos niya. Ang nakaka-overcome po sa sanlibutan yung sumusunod po sa utos. Tapos bibigyan tayo ng reward ng Panginoong Yesus. Ganon, bibigyan tayo ng reward niya pag nakasunod natin yung kanyang utos. Kasi pag pinabayaan mo yung utos niya, pag pinabayaan mo, pagtatakwil po sa Diyos yun. Pag pinabayaan mo yung utos niya. Pinupuri mo yung masama, sabi sa banal na kasulatan. Kailangan hindi mo pabayaan yung utos niya. Ito sabi ng Diyos, pag pinabayaan mo yung kanyang mga utos, ito yung kanyang, pinabayaan mo yung Diyos sa kay utos niya, ito po yung sabi niya sa sa Kawikaan, dito po sa Kawikaan, sabi ng Diyos, sa mga nagpapabaya sa utos, sa kanyang mga saway. Dito po sa Kawikaan 1:24, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Yung bumabaliwala sa Diyos to, sa mga utos. Ako naman ay tatawa sa karawan ng iyong kasakunaan. Ako'y manuluya pagka ang iyong takot ay dumarating. Pag natatakot ka na, alam mo, marami ka ng sakit, di ba? Pinabayaan mo yung utos ng Diyos. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang iyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Pagka marami ka ng sakit, kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kailang pinagtaniman kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ginusto pa nila yung kaalaman ng pansanlibutan, hindi nila pinili yung takot, yung saway, sabi rito. Sapagkat kailang pinagtanimang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya't sila'y magsisikain ang bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling kagagawan. Mabubusog ka ng sarili mong kagagawan sa iyong lakad pag inignore mo yung salita ng Diyos. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos. At ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Pag pinabayaan mo yung utos ng Diyos, marami kang sakit na, hindi ka niya nadidinggin. Tapos magkakaroon ka ng kabagabagan, takot. Dapat susundin po natin yung kanyang utos, yung kanyang mga aral, gano'n. Para maka-overcome tayo sa sanlibutan. Kasi po yung
Yun po yung utos, kailangan ma-overcome natin yung sanlibutan eh. Kasi may mga pastor, nagtuturo dyan, di ba? O pumasok ka lang sa aming iglesia, ligtas ka na. O tapos sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, walang gawa, ligtas ka na. May mga bulaan pong aral yun, mga hindi po tamang aral yun. Kailangan po may gawa, tapos susunod para maka-overcome tayo sa sanlibutan. Kita nyo tong si Pablo, no? Siya na mismo yung nasa loob ng church. Siya na yung mismong tagapagturo sa iglesia, sa church eh. Pero hindi niya sinabing ligtas na siya. Hindi niya sinabing ligtas na siya. Ligtas na siya yung naganap niya na yung buong utos, yung naganap niya na yung buong utos ng Panginoong Yesus. Doon niya lang sinabing ligtas na siya. O, sabi ni Pablo rito. Pero yung mga ibang pastor dyan, pumasok ka lang daw sa alangkawan, ligtas ka na, dahil yun daw yung ililigtas. Tapos, ang tagapagligtas nila, tao, ang leader nila, huling sugo. O yun, mga bulaan po yun. Saka yung mga nagsasabi ang sumampalataya ka lang, ligtas ka na. O, yung mga bulaan po yun, yung mga walang gawa. Ito si Pablo nga, leader na nga siya eh. Hindi niya sinasabing ligtas na siya eh. Nasa loob na siya ng church, siya yung nagtuturo. So, ganun. Kailangan ma-overcome natin. Si Pablo, nung na-overcome niya yun, nung ganap niya na yung utos, doon niya lang sinabi na ligtas siya. Pero etong, sabi ni Pablo rito, hindi pa siya ligtas dito sa talatang to. Dito sa Filipos 3:12. Hindi sa ako'y nagtamo na. O, yun o. Sabi ni Pablo rito, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na. O, no? Hindi siya nagtamo na, hindi siya nalubos na, hindi niya sinabing ligtas na siya. Kahit loob na siya ng church na tagapagturo, leader. O, tanyo nga. Pero may ibang pastor dyan, mga bulaan, di ba? Papasok ka lang daw doon sa alang iglesia. O, tapos sumampalataya ka na, ligtas ka na. O, kasi yun daw yung ililigtas. Kinuha nila yung pangalan ng Diyos. Hindi ililigtas. O yun, mga bulaan pong aral yun, mga maling aral po yun. Pero si Pablo nga, hindi niya sinabing siya iligtas na eh. Nasa loob na siya ng iglesia, di ba? Leader pa. Ang makaka-overcome po sa sanlibutan, yung matupad nating utos, tapos sasampalataya tayo sa Panginoong Yesus. Yun po, this is our topic for tonight. Overcome the person is the obey command God. For God, giving reward after you fulfilled command God. O, ganun po yung makaka-overcome sa sanlibutan. O, basahin ko sa inyo muli rito, no? Tapos, papatuloy ko. Kailangan kasi, maabot natin yung kinabutan ng kapuspusan ng kalwalatian ng Panginoong Yesus. Parang makagaya tayo sa kanyang kabanalan, ganun. Ganun, makabahagi tayo. Basahin ko sa inyo ulit, tapos papatuloy ko. Dito po sa Filipos 3:12. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko, yaong kinabutan naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko mo inaaring inabot. Tatapat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran. At tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako, baka sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ayun nagtutumulin siya, nililimot niya na yung bagay na nasa ulihan, sabi ni Pablo sa kanyang sarili, di ba? O yun, yung pahayag ni Pablo rito, baka sakaling maabot ko yung kinaabutan ni Kristo. Sabihin, baka para maabot niya yung kabanalan na ginawa ng Panginoong Yesus. Yun po yung sabi ni Pablo. Ganun po tayo, kaya maaabot natin yung kabanalan ng Panginoong Yesus hanggang sa maabot natin ang kapuspusan ng katawan ni Kristo. Sabi rito, di ba? Sabi sa banal na kasulatan. Ganun po yung makaka-overcome sa sanlibutan. Hindi po yung papasok ka dyan sa kawan nila o sa church nila, sampalataya ka, ligtas ka na, mali po yun. Kailangan maabot natin yung
Hanggang sa maabot natin yung katawan ng Panginoong Yesus, yung kapuspusan ng kanyang kabanalan. Ganun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa Ito po sa Efeso 4:12, yun po yung makaka-overcome sa sanlibutan, yung sumusunod sa utos ng Diyos, para maabot natin yung katawan ng Panginoong Yesus, yung kapuspusan ng kanyang kabanalan. Ito po sa Efeso 4:12, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin natin lahat, hanggang sa abutin natin lahat, sabi ng banal na kasulatan. Ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ayun, hanggang sa kapuspusan ng katawan ng Panginoong Hesus. Kailangan maabot natin yung kabanalan niya, ganon. Yun po yung tunay na salvation. Yun po yung makaka-overcome sa sanlibutan. Hindi yung papasok ka dun sa kawan, hindi yung sabi mo, ligtas ka na. Maling aral po yun. Mga bulang propeta po yung ganung aral. Kasi hindi po lahat ng tao papasok dun sa pagkabuhay na muli. Yung isa sa kaparusahan, yung isa sa buhay na walang hanggan. Gaganti ng Panginoong Hesus ang gawa ng tao ayon sa kanyang ginawa. Sabi ng banal na kasulatan, di ba, sa Roma. Ito yung, kasi pagka kasi hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, hindi mo sinunod, ilalagay ka ng Diyos sa mga kambing. Kasi hindi lahat po ng tao papasok sa pagkabuhay na mamuli. Yung isa sa kapahamakan, yung isa sa buhay na walang hanggan. Hiwalay ng Diyos yung mga tupa at saka mga kambing. Ganun. Para mapabilang ka sa mga tupa, sundin mo yung utos ng Panginoong Yesus. Sabi nga, sundin mo ang utos na walang dungis at kapintasan hanggang sa pagpakita ng ating Diyos sa kaluwalhatian ng Panginoong Yesus, di ba? Sabi ron sa Timoteo. Ganun. Ito po sabi ng banal na kasulatan, Kasi walay ng Diyos yung mga hindi sumunod sa utos niya, bibilang sa mga kambing. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito sa 25:31. Tatapat pagparito ng anak ng tao na sa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. At sila'y pabubuktin-buktin niya na gaya ng pagbukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapot sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayon, sasabihin ng hari sa sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Ayun, ginawa nila yung pagtulong sa kapwa nito, yung pag-ibig sa kapwa, ibig sabihin. Nagbibigay sila sa kapwa ng mga taong duka, ito po ibig sabihin nun sinusunod nila yung utos, nagbibigay sila. Ito po ibig sabihin nun. Yung umiibig sa kapwa, binibigay niya yung pangangailangan ng kapwa. Ayun basahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y iyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad, inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit, inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinarunan. Kung magkagaya, sasagutin siya ng mga matuwid na mga sasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauuhaw at pinainom ka?
At kailan ka naming nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Ayun o, yung gumagawa ka kasi ng kabutihan sa kapwa mo, utos kasi ng Diyos yun eh. Kasi yung kaluluwa, lahat ng kaluluwa sa Diyos. O lahat, yun po yung talinghaga na ito, yung ginawa nila sa kapwa nila. Kasi yung kaluluwa sa Diyos eh. O nagpakain sila, dinalaw nila, o ganun. Kaya yung ginawa nila sa kapwa nila rito, sa Panginoon ginawa yun. Kasi yung kaluluwa sa Panginoon lahat yun eh. Ganun po. Ito po yung mga matuwid na sinunod yung utos ng Diyos. Ito naman po sa mga hindi sumunod sa utos ng Diyos, yung mga kambing, ito po sabi sa mga kambing naman dito. Kung magkagaya, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayo mga isinumpa, at papasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauwaw at hindi ninyo ako pinainom. Ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako pinaraptan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagayon, sila may magsisagot na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom o nauwaw o isang taga-ibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? Kung magkagayoy, sila'y sasagutin niya na sasabihin, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. Ayun, hindi sila sumunod sa utos eh. Kasi utos kasi ng Diyos, ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito namang nasa talinghagang to, o parang inignore nila yung kapwa nila, hindi sila marunong magbigay, o hindi, kaya itatapon sila sa impyerno, ganun. O patuloy ko po. At ang mga ito ay mga paroroon sa walang hanggang kaparusahan. Datapat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. O no, hindi lahat kasi ng tao papasok sa buhay na walang hanggan. Meron po sa mga impyerno. Yung sa impyerno po, yung di sumunod sa utos. Pero yung naka-overcome sa sanlibutan, yung sumunod po sa utos, ganun po. Yung sila yung naka-overcome sa sanlibutan. Yung sumunod po sa utos. Yun po yung sabi ng Panginoong Yesus. Ang reward ng Panginoong Yesus, no? Ito yung reward niya, yung sabi sa Apokalipsis. Marami kasing yung naka-overcome sa sanlibutan, ito yung sabi ng Diyos dito, ng Panginoong Yesus, yung kanyang reward, yung mga naka-overcome sa sanlibutan. Ito po sabi niya. Yung mga naka-overcome sa sanlibutan, di ba? Ito po sa Apokalipsis 3:12. Isabihin yung nakaka-overcome sa sanlibutan, yung sumunod po sa utos yun. Ganun po. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito. Sa Apokalipsis 3:12. Ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Ay no, gagawin ka ng Diyos doon sa templo sa langit. At hindi na siya lalabas doon. Ayun o. Ikukulong ka na sa langit o gagawin ka ng miyembro doon. Gagawin kang haligi ron. Susulat ko ang kanyang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. Ang bagong Jerusalem na nanaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Ayun po yung reward ng Panginoong Yesus dito. Yung magtatagumpay o gagawin ka ng haligi ron sa langit, sa kanyang templo, o ganun. Ito pa po yung reward ng Panginoong Yesus, yung nakaka-overcome sa sanlibutan, sa Apokalipsis 3:21.
Ang magtatagumpay aking pagkakaulabang upong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay na umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. O yun, pag naka-overcome ka raw, pag nagtagumpay ka, nakasunod ka, o kasama ka ng Diyos doon ng Panginoong Yesus sa langit, nakaupo sa kanyang tabi. O yung kanyang reward yun, pag nagtagumpay. Ito pa rin po ang sabi sa Apocalypse, sabi rin ng Panginoong Yesus dito, ito po yung mga reward niya, sabi niya rito sa reward niya rito, pag nagtagumpay ka, nakasunod ka, ito po sa Apocalypse 2:11. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. O hindi ka parurusahan ng Panginoong Yesus ng ikalawang kamatayan pagka naka-overcome ka sa sanlibutan. O hindi ka parurusahan ng ikalawang kamatayan. Maraming binabanggit dito na reward ng Panginoong Yesus sa mga nagtatagumpay. Ibig sabihin po ng nagtatagumpay o sumunod sa utos po yun. Ganun po, sumunod po. Ito po rin sabi ng Panginoong Yesus dito sa may Apocalypse 2:26. Ang magtatagumpay at tutupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. O yun mamamahala ka sa mga bansa. Yun po yung reward ng Panginoong Yesus. At sila'y pag-aarian niya sa pamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagdurog ng mga sidang lupa ng magpapalayok, gaya naman ng tinanggap ko sa aking ama. Ayun ito po yung reward ng mga nagtatagumpay, yung sumunod sa utos ng Diyos. Bibigyan ng kapamahalaan sa mga bansa, o gano'n, bibigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoong Yesus. O yun po yung mga reward niya, yung mga nakaka-overcome sa sanlibutan. Pero sinasabi ng kasulatan, di ba, walang taong hindi nagkakasala. O basta wag lang natin sasadyain yung kasalanan, ibig sabihin po ng Diyos nun. Kasi kung magkasala tayo ng hindi naman sinasadya, tinutubos ng Diyos yun, ng Panginoong Yesus. Sabi niya nga, kay Pao, ang biyaya kapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sa kainaan. O yun wag mo lang sasadyain yung kasalanan, tinutubos ng Panginoong Yesus yun. Sabi nga sa Roma, si Jesucristo ang ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. O yun, siya po yung ikatutuwid ng bawat sumasampalataya, yung Panginoong Yesus. Siya po yun po yung nagtatagumpay sa sanlibutan, yung overcome the earth, o yung sumusunod sa utos, saka yung sumasampalataya sa Diyos na si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi yung siya po ay yung ama, siya pa rin yung anak. Mali po yun. Magkaiba po yung ama at saka anak. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Yun po yung nakaka-overcome sa sanlibutan. Yung merong ama, may anak. Hindi yung Trinity. Siya pa rin yung ama, siya pa rin yung anak. Mali po yun. Hindi, ay mga bulaan pong aral yon, mga maling aral yon. Hindi po sugo ng Diyos yun, yung ganong aral, yung siya pa yung ama, siya pa yung anak. Hindi sila nakaka-overcome sa sanlibutan nun, yung mga bulaang mga aral po yun, yung Trinity. Yung siya pa rin yung ama, siya yung anak. O hindi sila nakaka-overcome sa sanlibutan nun. O mga bulaan po yun po yung sabi. Ang makaka-overcome sa sanlibutan, ang sumasampalatayang si Jesus, na anak ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa unang 1:5-3. Ito po sa unang 1:5-3 hanggang 5. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Ay makakadaig daw, ma-overcome daw natin yung sanlibutan, sabi rito. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Makaka-overcome daw tayo sa ating pananampalataya. Patuloy ko po. At ito ang dumadaig sa sanlibutan.
kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. O, yung pala yung nakaka-overcome sa sanlibutan yung si Jesus, yung anak ng Diyos. Hindi po yung si Jesus na, siya pa rin yung ama. Mali po yung aral na yun. Mga bulaang mangangaral po yun, yung siya pa rin yung ama, siya pa rin yung anak. Kundi si Jesus, ang anak ng Diyos, yung anak ng ama. Ganun po. Yun po yung nakaka-overcome sa sanlibutan, yung pagsunod sa utos, at saka yung sumasampalatayang si Jesus na anak ng Diyos. Ayun po. Yun po yung nakaka-overcome sa sanlibutan. Basahin ko sa inyo muli rito sa sa unang 1:5, dito sa 1 tapos 4:5. Ito po yung nakaka-overcome sa sanlibutan, yung sumasampalataya sa Panginoong Yesus na siya yung anak ng Diyos, ng anak ng Ama. Ito po sabi sa unang 1:5, 4:5. Ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, ay ipinanak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak, ay umibig din naman sa pinanganak niya. Umibig ka naman daw sa pinanganak niya. Sabi ng banal na kasulatan. Babasahin ko sa inyo muli. Sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, ay pinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak, ay umibig din naman sa ipinanganak niya. Nanganak ang Diyos, umibig ka naman daw sa ipinanganak niya. Di ba? Magkaiba po yung ama sa kaanak. Patuloy ko po. Sapagkat ang sino mang ipinanak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pananagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatwid ay ang ating pananampalataya. At sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Anak ng Diyos ang Panginoong Yesus. Hindi po yung siya yung ama, siya po yung anak. Maling aral po yun, mga bulaan po yun. Tapos meron kang ribulto dyan, mga bulaan po yung mga ngaral na yun. Siya pa yung ama, siya pa yung anak. Yung Trinity learning about the study, mga bulaang mga ngaral po yun. Yung siya pa yung anak, siya magkaiba po yung ama sa anak. Yun po yung makaka-overcome sa sanlibutan na si Jesus, ang anak ng Diyos. Ganun po, yung nakaka-overcome sa sanlibutan. Yung nakaka-overcome sa sanlibutan, yung sumasampalataya, yung sumusunod sa utos, tapos sumasampalataya sa Diyos, sa Panginoong Yesus. Kasi walang taong hindi nagkakasala, di ba? Sabi, kaya, ang Panginoong Yesus kasi ang ikatuwid ng bawat sumasampalataya. Kaya kailangan, sumampalataya tayo sa Panginoong Yesus. Siya yung huli, basta sumunod lang tayo sa utos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Roma 10:4. Sapagkat si Kristo ang kinauwi ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Siya yung kinauwi ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Yun po yung nakaka-overcome sa sanlibutan, ang sumusunod sa utos, at saka yung sumasampalataya sa Panginoong Yesus na siya yung anak ng Ama, anak ng Diyos. Ang umibig sa anak ay dapat din umibig sa ipinanganak. Yun po. God bless po. Our topic for tonight is done. Thank you po for watching this for live discussion. Thank you for joining. Sana po gawin natin yung utos ng Diyos para po ma-overcome natin yung sanlibutan. Magkakaroon tayo ng reward sa Diyos. Yun po yung maliligtas, yung sumusunod po sa utos ng Diyos. Huwag lang po nating sasadyain po yung kasalanan. God bless po. Be careful to everyone. Thank you for watching this. God bless. Thank you. Ingat. See you next week or other day. I don't know about the date. Thank you. Ingat. Thank you for joining us for watching discussion. God bless to everyone.